Bago po natin simulan ang Chapter 6, hinihingi ko po ang inyong like and subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. At shoutout sa aking kuya na nabudol-budol ng Shopee. Hahaha, order pa more. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, si Aret ay nagtataka pa rin kung bakit may tao sa loob ng demonic realm habang ang mga Zero Core ay papalapit na nag-aalala sa kanilang commander at napamura na lang ang tao na nagtangkang pumatay kay Aret. Naisip ng tao na kailangan na niya tumakas, ngunit nabigla siya nang nakita niya na naghahanda pa ng isang pag-atake si Aret na Ayla may killer instinct. At muli na pamura na lang ang tao habang tinitignan si Aret. Naisip ni Aret na kung hahayaan niya ang tao ito ay magiging mapanganib at bumulagta ang tao sa sahig habang si Aret ay kalmado lang at nakahawak sa kanyang kamay. At sinabihan ng kanyang mga nasasakupan na i-report nila ito sa Demon King. At atali ang tao. At sumang-ayon naman ang mga Zero Core. Nagwika ang babae na Zero Core na kung ang kanilang commander ay nadismaya sa kanila. Sinabi naman ng isa na sa palagay niya ay alam na ng kanilang commander na may tagalabas at pumunta siya upang siya mismo ang makahuli rito. At sinabi pa niya na ang kanyang galaw ay napakabilis at palido at si Sir Aret at tila ba ay malaya lang na namamasyal. Ang kanyang pag-iwas sa biglaan na pag-atake ay hindi kapani-paniwalang bilis. At kahit na nakatalikod siya ay nagawa niya pa itong atakihin at isa pa nahuli niya ang tagalabas na nagtangka ng tumakas at ibinalot ang situation sa isang iglap. Napakataas ng antas ng Zero Core Commander. At ang kanyang presensya ay natatabon ng Zero Core. Muling nag-isip ang isang Zero Core nang may pagpupursigi na kailangan niya mag-train pa kahit gaano kahirap upang kilalanin siya ng kanilang Zero Core. Ngunit ang skill level ng kanilang commander ay nilagpasan ng kanilang expectations. At hindi pa namin naabot ang dulo ng paa niya. At nagsigawan sila na may determinasyon na sinasabing, wala silang dapat sayangin na oras at magte-training na sila agad-agad. Habang si Aret naman ay patuloy na nakahawak sa kanyang kamay. At sinabi na masyado niya ipinilit na itaas ang kahoy na espada at ang kanyang kamay ay sumakit dahil sa bigat ng espada. Dahil maganda ang ginawa ko sa pag-aabot ng nakakaabala na gawain ay magpapahinga na ako sa aking kwarto. Wika ni Aret habang naglalakad paalis. Sa kanyang kwarto. Tila kakagising lang ng ating bida at may nagtanong kung nakatulog ba siya ng maayos at nagtanong naman si Aret na kung anong oras na. Ito pala yung Demon King na umiinom pa ng Nescafe. Para saan ka bumabangon? Nescafe. Baka naman. Balik sa kwento. At sinabi ng Demon King na mukhang masyado itong napagod at nakatulog ng mapayapa. Nagtataka naman si Aret, akala niya na nananaginip lang siya. At sinabi ng Demon King na hindi ito isang panaginip. Nang bigla nagulat si Aret Street, tinanong niya ang Demon King kung bakit siya nandoon. Humingi naman ng tawad ang Demon King na tila ay nagulat ata niya sa paggising si Aret. At humingi ito ng oras upang makapag-usap. Nagtanong naman si Aret kung may problema ba. At sa isip ni Aret na kahit ano pa ito ay ayaw niya. Ngunit nagtataka siya kung bakit nandito ang Demon King at hinintay pa siya neto magising ito, kaya ay isang napakahalaga. At tinanong ni Aret kung ito ba ay ang tungkol sa tao na tagalabas. Sumang-ayon naman ng Demon King at sinabi na bakit di muna siya sumama sa kanya. Habang nakahawak sa kanyang balikat, sumama si Aret sa Demon King at napunta sila sa basement kung saan naririto ang kanilang mga bihag. Napatanong si Aret ay kanyang isip kung ito ba ay isang underground dungeon. At ang tao na tagalabas ay naririto, ngunit nagtataka siya kung bakit isinama siya ng Demon King. Iniisip niya na meron ba sinabi ang tagalabas na tao patungkol sa kanya. At pinabukas na ng Demon King ang gate sa nagbabantay. At inisip niya na ginagamit sa kanya ang tagalabas bilang example sa kanya. Makikita na ang tao na tagalabas ay nakagapos at maraming nakahandusay na katawan at mga anak na dugo. At ang mukha nito ay maraming mga pasa. At gulat na gulat si Aret at iniisip na ano ba ang nangyari sa magdamag. Nilapitan ng Demon King ang bihag at sinabing tignan niya ang bastardong ito. Hindi ito pamilyar sa'yo? Tanong ng Demon King. Ano ibig mo sabihin na pamilyar? Wika naman ni Aret. At sumigaw ang kanilang bihag na pakawalan siya at papatayin niya si Aret. Ngunit binulungan siya ng Demon King. Ang lakas na taglay niya para magpabagsak ng demonyo kahit na siya ay tao. Ang lumalagong lakas pagdating sa akin ng Demon King. At si Aret ay patuloy ang pagtataka habang nakatingin sa tao na tagalabas. Hindi kaya isa itong hero, wika ni Aret. Ang hero ay humaharap sa kamatayan kapag nakikipaglaban sa Demon King. Kapag pumili sa dalawang pagpipilian. Una ay ang self-destruction. Upang makapagbigay ng matinding pinsala sa Demon King. Ikalawa, gamit ang kanilang buhay bilang halaga. Ikalat ang kanilang kapangyarihan sa buong kontinente upang makagawa ng isang fragment ng isang hero. Pinili ng karamihan ng mga bayani ang opsyon sa sulat dahil sa takot na mawala ang kanilang kapangyarihan.
At tinipon ng imperyo ang mga nagtataglay ng mga fragment na ito. Hindi opisyal na ang lahat ng mga taong ito na nagtataglay ng mga fragment na ito ay tinatawag na mga bayani. Ngunit opisyal na tanging ang mga napatunayang karapat-dapat sa mga exceptional na tagumpay ang binigyan ng titulo ng isang hero. At ginagantimpalaan ng kaluwalhatiang hindi nasusukat. Hindi nakakatuwa na magpadala sila ng hero sa demonic realm, wika naman ng Demon King. At sinabi na mas maganda pang itawag sa kanya na kandidato sa pagiging Dero kesa itawag na siya na isang hero. O nalalabi na hero. Nang bigla nagseryoso ang muka ni Aret at naisip na tama ang Demon King kung isa siyang hero, bakit na lang siya ganoon kaina. Pero isa pa rin siyang hero. O pinapabayaan lang siya dahil isa siyang kapalit, palet, na tauhan. Hindi maaring magpadala sila ng hero sa demonic realm nang walang rason. Ano ba ang iniisip ng Emperor? At tinawag ni Aret ang Demon King. At tugon naman ng Demon King ng ano yon. At bigla nagulat ang Demon King sa kanyang narinig. Nakiusap pala si Aret na kung maaari na makausap niya ito ng sarilinan. At tila ba'y nasa iba na ng katauhan si Aret at nababalot ng itim na aura. Sumang-ayon naman ng Demon King at sinabing maghihintay na lang siya sa labas at sinabi ni Aret na bibilisan lang niya ito. Naisip ni Aret na wala naman mensahe at siya lamang ang inatake niya. Ngunit hindi niya alam ang rason. At ano kaya ang iniisip niya nang bigla nagsalita ang tao na nakabihag? Tinawag niya ito sa totoo niyang pangalan na Dienhart. At minura niya ito at sinabing isang traidor. Nagulat naman si Aret sa kanyang mga narinig. Nakakuha ka ng tiwala ng Emperor at naging isang hero ng Empire. Ngunit siya ay nagtraidor at kumampi sa demonic realm. Galit na sinabi na ano sa palagay ni Aret ang ginagawa niya. Napahawak na lang si Aret sa kanyang noo habang malakas na tumatawa at sinabing, hindi siya makapaniwala na magbibigay siya ng mensahe sa ganitong paraan. At ikinagulat naman ng tao. At sinabi ni Aret na okay, sige, ikaw ang inabando na pon, tama ba, wika ni Aret na tumatawa. At napamura ang tao. At sinabi na nakatangap siya ng utos mula sa kamahalan na kailangan niya patayin ng isang traidor. Ngunit hindi sumang-ayon si Aret sa tao. At sinabi ni Aret na ang katotohanan ay ang pagtawag sa kanya na isang traidor. Anong mga kasalanan ang nagawa mo para itakwil ng emperador? At inabando ka ng ganito? Tanong ni Aret. Anong ibig mong sabihin na inabando na tanong naman ng tao? At pinatong ni Aret ang kanyang kamay sa balikat ng tao. At sinabing ang kamahalan ay alam niya ang lahat. Ano, gulat na sabi ng tao? Ang rason kung bakit nandito ako sa demonic realm. At ang layunin ko ay lahat. Wika ni Aret na masayang masaya habang ang tao nagtataka peren. Pagkatapos ay maaaring siya ay talagang tunay. Wika ng tao. Muling sinabi ni Aret na bakit ka ipinadala ng kamahalan dito. Sa mapanganib na demonic realm. Sa dahilan ba na kailangan mo patayin ang traidor? Pagtatanong ni Aret at tila ang tao ay nagsabi na, totoo bang inabando na niya ako? Na nagtataka at may pagkabahala. Muling sinabi ni Aret na muli niya itong pag-isipan bago siya mamatay. Sabay talikod at palis na muling nagsalita ang tao. Na ipinadala upang patayin siya. Sinakripisyo ko ang lahat-lahat para sa imperyo. At munura-mura niya ang emperor sa sobrang galit. At hindi niya ito mapapatawad sa ginawa sa kanya at papatayin niya ito. Habang palabas na si Aret, nasabi niya sa kanyang isip na ang loyalty ng tao ay napakababa. Sinayang ko lang ang oras ko sa isang bagay na walang kabuluhan. At nagsalita ang Demon King kung tapos na ba silang mag-usap. Sa tingin ko sa iyong ekspresyon ang iyong kuryosidad ay nasiyahan. Ngayon ano ang ating gagawin sa bastardong iyon? Pwede rin natin siya magamit sa ibang bagay. Wika ng Demon King. At sumagot naman si Aret ng yan ay nakadepend sa iyo, kamahalan. Pero sa palagay niya mas maganda kung patayin na lang nila ito. At sumang-ayon naman ng Demon King sa kanya. At sinabing siya na ang bahala. Ngunit kailangan mo ako bigyan ng isang pabor. Ang First Corps ay humihiling ng mabilisan na tulong. Sa pangunahing hanay. Pagtatanong naman ni Aret. At sinabi pa ng Demon King na meron isang hero candidate, ngunit meron pang isang totoo na hero na naroon. At napaisip si Aret sa mga sinabi ng Demon King. Katulad ng alam mo ang hero at ang demon ay hindi pwede magsama, wika ng Demon King. Naiisip naman ni Aret, kapag ang hero ay lumitaw sa pangunahing hanay, ay meron siyang ginagamit na isang fragment na ibini o pinagintulutan ng Emperor. Ngunit ang totoong hero ay masyado mataas ang antas kumpara sa mga demon. At lahat pa sa mga yan nagtataka karen ba, wika ng Demon King. Na ang layunin ng Emperor ay siya ang nagpadala ng fragment kasama ng hero. At sinabi pa ng Demon King na, kaya pakiusap mag-ingat ka sa misyon na ito at ikaw na ang bahala, wika niya at tuwang-tuwa sa harap ni Aret.
Bandang si Aret naman ay hindi kumikibo nang bigla na lang siya na parang nagising sa realidad. Nagtataka siya at bakit siya napunta sa lugar na yon. Muli nagsalita ang Demon King na kailangan na niya maghanda upang ipadala siya habang nakangiti na paalis. At si Aret naman ay pilang alingga pa at sabing sana ko ipapadala wika niya na may pagtataka at kinagabihan oras na ng pag-alis ni Aret at malamin ang kanyang inisip. At napamura na lang siya sa kanyang isip. Kaya pala ngayon iniisip niya ang mga nangyari na alala niya na sinusundan niya ang Demon King papunta sa underground. Ngunit nang magkamalay na siya ay nasa isang nakakatakot na naman siya na lugar. Lagi na lang ako nawawala sa sarili at hindi alang ang nangyayari. Kanya na lang naalala ang tao na nanghimisok na malapit ng mamatay. At ang Demon King ay inutusan siya na magpunta sa pangunahing hanay. At bigla tinawag siya ni Ed, ipinaalam niya na lahat ng kanilang kakailanganin ay kumpleto na. Sumangayon na lang si Aret, at bumaba na sa hagdan si Aret upang sumakay sa kalisya at bigla siya napangiti sa sarili at inisip niya na sa wakas. Ngayon aalis na siya, kailangan niya malaman kung sino at ano ang mukha ng bagong hero upang mapagan ang kanyang sarili. Kung lahat man yun ay totoo na may kuryosidad. Alam ko kahit papaano napawi na ang kanyang pagkauhaw. Matapos nila magtungo sa misyon nila na paglipon sa mga demonic monster, pero alam ko na hindi pa ito sapat kay Sir Aret, wika ni Ed na napakalaki ng expectation sa kanyang commander. Naririnig ko na napakahirap ngayon ang situation nila sa pangunahing hanay. Ngunit nakikita ko ang mukha ni Sir Aret na napakasaya niya na para bang pupunta lang siya sa isang bakasyon. At biglang may tumawag kay Aret. Ito ay ang 11th Corps Commander na si Ririnel. Sinabi niya na nami-miss niya ito. Ririnel. Tugon naman ni Aret. At tinanong niya si Ririnel kung anong ginagawa niya doon. Ngunit si Ririnel ay kilig na parang may demonyong pag-ibig kay Aret. Kahit na siya ay napaka-cute na proposes parent siya ng demonic energy pangalawa sa Demon King, hindi na ako malilinlang sa mga panlabas na anyo lamang, wika ni Aret sa sarili. Narinig ko na pupunta ka daw sa pangunahing hanay, wika ni Ririnel, at may dinudukot sa kanyang likuran. Naglabas siya ng isang kwintas. At gusto niya itong ibigay kay Aret. Ngunit nagtataka si Aret kung bakit siya binibigyan ng isang kwintas, may suspetsya siya sa pagtingin sa kwintas. At tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit siya binibigyan nito. Kahit na mukha itong kahina-hinala, tatanggapin na lang niya ito. Naglagay ako ng defensive spell na kaya kang iligtas sa pagkamatay ng isang beses ito. Alam ko hindi ito ganon kahalaga pero gusto ko itong ibigay sa iyo, wika ni Ririnel. At mabilis na kinuha ni Aret ang kwintas at nagpasalamat. Inisip ni Aret na napakahalaga netong item. At habang pinagmamasdan ng kwintas na binigay, inisip niya na ibinibigay sa kanya ito at bakit hindi niya tatanggapin at walang rason para hindi niya ito tanggapin. Habang nakapatong ang kamay niya sa ulo ni Ririnel. At napagtanto niya na naibaba niya ang kanyang depensa. At daglian niya inalis ang kamay niya sa ulo ni Ririnel at si Ririnel naman ay tila isang bata na tuwang-tuwa. At napaisip si Aret na ang masiglang gumagalaw na bagay na iyon na laso walang gal-amin na iyon ay medyo hindi kasiya siya. Pero parang hindi masaya si Ririnel kaya nakakagaan ng loob. Nako, ang gulo mo, Aret. At nagpasalamat naman si Ed sa 11th Corps Commander na si Ririnel. Alam ko na napakalakas ni Sir Aret, wika ni Ed. Ngunit nag-aalala pa rin siya sa magiging resulta. At ngayon ay makakapagpahinga na siya ng maayos salamat sa ibinigay mo kwintas, dagdag pa ni Ed. Masayang-masaya naman si Ririnel habang nagpapasalamat kay Ed. Ipagpatuloy mo ang pagsisilbi sa aking. Kay Sir Aret pala, nako, nadulas ka, Ririnel. At masiglang tumugon naman si Ed na siya na ang bahala. Habang si Aret ay pinagmamasdan lang sila at sinabi ni Aret na gawin nila ang gusto nilang gawin. Sumigaw si Ed na sasamahan niya si Aret. Okay lang, tugon naman ni Aret. Nag-iisip si Aret ang resulta, wika ni Aret. Nakama ko ba ito pagkatapos mamatay ng hero, wika niya sa sarili na may pagdududa. Habang si Ririnel ay may papuso-pusong kaway pa habang pinagmamasdan ang pag-alis nila Aret. At sinabing mag-enjoy sila sa biyahe. At naalala ni Aret ang nakaraan. I-edit mo ba ang bahaging ito? Hindi ko napigilan ng isang bayani na magse-self-destruct. Ni hindi ko na-absorb ang self-explosion. Noong panahong iyon, isa lang akong kasamahan ng hero. Ito na lang ba ang natitira? Nalegasan tayo ng mga tao sa pagpunta pa lang dito, sa isip ni Aret. Sir Hart, pakiusap, manatili ka rito, wika ng isang hero. Seryoso ka ba? Tugon ni Aret. Tumugon naman ng hero na seryoso siya. Sinabi pa niya na tatapusin niya ang laban na ito kasama ang mga kawan ng imperyo. Ngunit nagdi maiwasan mag-alala ni Aret, ngunit sinabi ng hero na ito ay sobra na sa sapat. At ngayon ang Demon King ang pinakamalakas sa history, hindi niya magagarantisado kung makakasurvive ba si Aret dito. Kailangan nila ng isa na magre-report ng resulta sa imperyo. At gusto niya na si Aret ang mag-report sa imperyo.
At pinakiusapan niya ito na bumalik na. Dagdag na niya na meron pa siyang kailangan gawin habang nabubuhay. Nagulat naman si Aret or Hart nang marinig ito. Alam ko kung bakit ang isang dating bayani ng digmaan tulad ng iyong sarili ay darating ng mag-isa sa pakikipagsapalaran na ito. At dahil kailangan mo makamit ang pinakamahusay na tagumpay upang matupad mo ang iyong pangarap, tama ba? Kung makakabalik ka at mag-report ng resulta, isa itong napakahalagang tagumpay. Sa bagay, kung kahit na ang mga tagumpay na nagawa mo sa isang digmaan ay hindi sapat at kailangan mong sumali sa paghahanap na ito, katulad ng iyong hiniling sa Emperor. Pero okay lang yan, narinig ko lang yan nung ako'y nakabalik. Babalik ako, wika ng hero. Habang si Aret ay naiwan na nakaupo. Ilang oras na ang nakalipas ngunit hindi pa tapos ang kanilang labanan. Gusto niya sanang kumpirmahin ngunit ang kanyang mga binti ay hindi na makagalaw at hindi niya alam kung dulot ba ito ng takot, pagkahiya at guilty. O lahat ng tatlong yun ang trabaho ng kasama ay gumawa ng daan upang makalapit sa Demon King. Ngunit nang una ako sinabihan na manatili at umalis, ang aking unang instinct ay naalis. Buisit, gusto ko umalis, hindi gusto ko makasurvive. At tumayo siya upang tignan ang resulta ng labanan. Kapag sila ang nanalo, ibabalik ko sila, ngunit kapag sila ay natalo, magre-report ako sa imperyo. Okay lang panoorin ko sila sa ganito kalayo. At gulat siya habang nakatago sa isang damuhan. At napamura. Anong nangyari? Nakikita niya sa malayo ang mga demon. Tapos na ba ito ay napakalaki. At pinapakita na patay na lahat ng kanyang kasamahan at ang hero na lang ang natitira sa nakaluhod pa. Habang pinagmamasdan siya ng Demon King. At tinanong niya itong meron na siyang huling sasabihin. Ngunit ngumiti lamang ang hero, ang agaran itong nagliwanag. Sa lakas ng liwanag nakarating ito sa kinaroroonan ni Aret. At nasabi na lang ni Aret na self-destruction. Ganito ba ito magtatapos? Kailangan ko ito ay report sa imperyo. Wika ni Aret nang bigla may isang malaking demon sa likod. At sinabing, anong ginagawa niya doon, at tinanong niya kung sino siya. Gulat naman na lingon ni Aret sabay sigaw na demon. Muling nagsalita ang demon na ang maiit na pagkain ay nagtatago. At inatake niya ito. Gulat naman si Aret habang pinagmamasdan ng pag-atake sa kanya ng demon at napamor na lang ito. Diyan po nagtatapos, abangan ng next chapter. Salamat po.